Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Near Protocol. Isa po itong requested na review mula sa ka-crypto natin rito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, unahin po natin dito kay CoinMarketCap. Siya po ay bumagsak ng 11.30% nitong nakalipas na araw at naglalaro po ito sa presyo ngayon na $3.32. Nitong nakalipas na 7 araw ay bagsak po siya ng 8.55%. Nakalipas na buwan ay 40.76%. At yan yung kanyang year to date ay 119.15% nag-gain. Meron po siyang market cap ngayon na nasa $3.3 billion. Kaya ayan, top 24 po siya sa ranking at masasabi kong ayan, napakataas po nito na ranking para na ibinigay ni CoinMarketCap. Pagdating naman po sa kanyang trading volume ay umaabot pa sa $233 million. Yan po ang kanyang trading volume at pasok po siya sa top 100 kung saan siya po ay nasa top 41 na ranking. Yan, gumagamit po siya ng contract na Binance Smart Chain or BEP20 at meron po siyang star rating na 4.1. Ayan, mataas po yan. Binigyan po ni Cyberscope ng 4.4 na star rating. Si Certic naman ay 4.5. Si Token Insight ay 3.5. Ayan. Masasabi ko po na matindi po yung pundasyon rito ni Near Protocol pagdating po sa kanyang market cap at saka kanyang trading volume. At ayan, i-check po natin. Ito po yung kanilang Twitter account or X account kung saan ay meron na po silang 1.9 million na followers. Ang laki, ang dami ng kanilang community. Kaya talagang solid na solid po ito. Masasabi ko, base po sa mga batayan na yan ay masasabi kong solid po itong si Near Protocol. Kaya yan, i-check lamang po natin yung mga latest kung yung mga kaganapan ay i-check lamang po natin, basahin na lamang po natin dito sa kanilang Twitter account. Ayan, ito naman po yung kanilang website. Ayan, mukhang napakasimple lamang. Ayan. Pero okay na rin po yan. Mas simple. Basta ang importante naman dito ay nandito lahat yung mga information na kailangan natin. Kasi wala namang pong silbi kung maski napakaganda, napaka-interactive ng website pero kulang-kulang naman ng information. Kaya mas maganda yung maski simple lamang pero kompleto yung information. Nandito lahat yung mga gusto nating malaman. Kaya ayan, pagdating naman po sa aking review ay masasabi ko na meron po tayong pros at saka cons dito. Yan. Pero bago yan ay masasabi ko na ang Near Protocol ay isa po siyang blockchain na nagbibigay ng mga solusyon sa mga problema sa scaling. At meron po itong sariling mechanism ng consensus na tinatawag pong Doomslag. Ito rin ay tinuturing na potensyal na kakompetensya ng Ethereum bilang isang layer 1 blockchain na may kakayang isupport ang mga decentralized applications or dApps. Ngayon ay ang mga nakikita ko po rito na masasabi ko po na maganda dito kay Near Protocol ay unang-una ay yung kanyang feature na bilang pinaka-developer friendly at nag-aalok po ito ng scalability sa pamamagitan ng sharding at shared security. Kaya yan, okay na okay po ito sa mga developers. At ang sunod ay ang Near Protocol ay meron po siyang 24 to 36 na oras na unbonding period kumpara po kay Cosmos na 3 linggo at kay Polkadot naman ay 4 na linggo. Kaya ayan, mas mabilis po yung unbonding ni Near Protocol kung ikukumpara natin kay Cosmos at saka kay Polkadot. Yan, ang sunod dito ay ang Near ay nagtatayo po ito ng isang trustless bridge kasama ang Ethereum na maaring magamit ang isang mababang cost or low cost scalable na alternative sa iba't ibang layer 2 solutions. At yan yung panghuli na nakikita ko po rito na maganda kay Near Protocol
ay meron po siyang position sa kanyang sarili bilang isang developer friendly. Yan, developer friendly po siya sa pamamagitan ng pag-run ng mga nodes sa WASM. Yan, isa po itong pamantayan tumatakbo sa karamihan ng mga or ginagamit ng karamihan ng mga browsers. Kaya yan po yung mga masasabi kong maganda rito kay Near Protocol. At ayan, meron lamang po ako masasabing dalawang hindi gaanong maganda rito kay Near Protocol. At yung una ay meron po siyang centralized na meron po siyang centralized yung pamamahalan na centralized. At ito yung parang nagdudulot ng isang pangamba. Kaya yan, ang pamamahalan ng Near ay hindi pa ito ganap at kasalukuyan. Kaya tanging mga validators lamang ang maaring bumoto sa mga proposals. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ay ang meron itong masasabi natin na ito ay sentralisado ang kanilang pamamaraan sa pamamahala. Ngayon ay 35% ng yan yung sunod naman na nakikita ko rito na mukhang downside po ni Near Protocol ay yung kanyang 35% na supply na token ay hawak po ng mga insiders na nagpapalala sa partial on-chain ng governance. Kaya ang centralized na paggawa ng mga decision ay isa po itong malaking issue rito. Kaya yan, sa kabuuan, ang Near Protocol ay hindi naman po siya isang scam, sapagkat sa katunayan ay ito po ay nakalista sa mga nangungunang mga crypto exchanges, yan, tulad po ng mga ni Binance at marami pang iba, at mga ibang mga crypto wallets na rin na tulad ng mga blockchain. Kaya yan po ang aking naging review dito kay Near Protocol. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.